Last week po, napag-aralan natin ang napakagandang mensahe. Previous weeks, napakaganda ng mensahe natin. Pinag-aralan natin ang expository teaching about the book of Ephesians. At last week, diniscuss ni Pastor yung mga in Christ, with Christ, through Christ, together with Christ, na mga biyaya, mga blessing. Ano yung natatandaan natin? In Christ, we are blessed with all spiritual blessing. All, hindi sinabing kapranggot o kapraso o isang parte lang, kundi all spiritual blessing in Christ. From the very beginning, we are chosen. We are made holy. Holy and blameless. We are predestined to be adopted as His sons and His daughter. Ano pa? Mga kasama, mga kapatid, we are seated in the beloved. We are seated to reign, etc., etc. Hindi ko nadidiscusin. Napakadami po mga kapatid. Na-excite ba kayo doon sa message last year? Dapat mga kapatid, sapagkat naandoon lahat ang pwede niyong puntahan, pwede niyong tingnan, pwede niyong sandalan ng mga pangako ng Diyos kung kayo ay nababagabag sa inyong buhay. Kaya nga lang mga kapatid, bagamat napakadami ng pangako ng Diyos sa atin, minsan tayo mga kapatid, marami pa rin tayo hindi may paliwanag. Marami mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin may paliwanag. We can't explain many things. We don't know many things. Hindi natin alam ang napakaraming bagay. Sino makapagsasabi na alam niya lahat ng bagay? Sa inyo mga kapatid, taas ang kamay. Nakoy, napakagaling naman. Omniscient ka na. Alam mo na ang lahat ng bagay. Pero siguro, pwede natin sabihin, 1% of all knowledge, baka kulang pa yung kaalaman natin, even ikumpara dun sa 1%. Marami kasi mga kapatid na sa atin, kahit mga Kristiyano na, kahit matagal ng Kristiyano, maraming dumaan sa masasakit na karanasan. Meron ba sa inyo nakaka-relate doon? Marami dumaan sa inyo na marami pagkabigo sa buhay. Kahit Kristiyano ka na. Now, I'm talking to you, Christians, to you believers, to you who are in Christ. I'm not talking to those who are not yet in Christ. Of course. Marami mga dadaan ng mga, because they are slave of Satan, marami mga dadaanan ng mga masasamang pangyayari. But to you who are already in Christ, supposed to be, you are complete, lacking and nothing, blessed with all spiritual blessing. Supposed to be, there is no more pain, there is no more suffering, and yet, sometimes, nakaka-encounter tayo ng hindi ko may paliwanag. Minsan may mga kapatid tayo na dumadaan doon na hindi mo ma-encourage kung paano ko ba i-encourage itong kapatid. Seems to be na ang words ko'y kulang to satisfy yung need niya for that particular moment. So confusing, nag-iisip tayo, sasabihin natin, Lord, ikaw ba'y galit sa akin? Pero mga nasasabi, bakit kung kailan akong born again? Kung kailan ako tumanggap sa'yo, kung kailan ako naging Kristiyano, doon pa ako nakaranas ng gato. Mabait naman ako Hindi naman ako katulad ng iba dyan. Ba't hindi lang sila? Marami mga tanong tayong gawin wala naman ako nilalamangan ng tao, hindi naman ako nanlalamang, hindi naman ako nangaabuso. Sinusunod ko naman lahat, Lord, ang gusto mo. Pray naman kami ng pray, etc., etc. Daing ng isang believer na dumadaan sa karanasan sa buhay, masakit na karanasan sa buhay. At madalas, ang naririnig natin paliwanag doon ay, baka galit sa atin ng Diyos. Tama, mga pastor? Naririnig natin yun. Baka pinaparusahan ka ng Diyos. Ano? Baka pinatitibay ka ng Diyos. Yan ang karaniwan nating naririnig na explanation pag kami dinadaan tayo. Pinatitibay ka ng Diyos. Aba? Sinusubok ka ng Diyos. As if lahat ng masama ay galing sa Diyos. Lagi nang si Lord ang pinanggalingan ng lahat ng masama. Sasabihin natin, why? What did I do to deserve this? Kaya mga kapatid, kung dinaanan natin itong mga karanasang ito, itong istorya ni Job, ito ay hindi na ancient story. Ito ay story na pwede tayong makakuha ng maraming aral pag dumadaan tayo sa mga panahon na yun. Kaya, ang tanong, sa halip na tanungin natin si Lord, ano kayang ginagawa ni Lord? Ano kayang, sa kabila nito, ano kaya ang ginagawa ni Lord? Paano kung ang suffering mo ay hindi rejection ni Lord, kundi yun ay pagtitiwala ni Lord? Paano kung pinagdadaanan mo ay hindi sinusubok, kundi yun ay platform upang matanggap mo ang victory
na pangako ni Lord. Kaya madami tayong pag-aaralan. Kaya po, sa kabila kasi ng mga ganitong sitwasyon, karaniwan sa ating mga Kristiyano, lalo na pagka tayo nakakausap ng mga pastor minsan, ito ang lagi sinasabi sa atin, tignan mo ang buhay ni Job. Yun ang pinapaliwan sa, huwag mong kasi masyado ang buhay na pinagdadaanan mo, tignan mo ang buhay ni Job. Sinubok ng Diyos. Naku po, naman. Unang-una kapatid, hindi ka sa Job. Hindi ka si Job. Malayong malayo ka kay Job. Sinubok ng Diyos. Dinaanan niya ang pagsubok. Basahin mo ang Book of Job. Kung paano si Job ay sinubok. At dahil nanatili siyang matatag, kaya siya ay tinanggap, ginantimpalaan ng higit pa sa dati. Naku, ganyan ang sabi, dahil siya naging matatag. Dahil siya nananatili sa pananampalataya. As if ikaw ay walang pananampalataya. Kaya lalo kang, ano bang sakit naman yan? And then, sasabihin natin, ikaw ay tinetest ni Lord. Tinetest ka ni Lord. At pag napatunayan ni Lord na ikaw ay tapat, ay di ikaw bibigyan niya ng reward. Narinig ba natin mga kapatid yun? Narinig ko yun eh. Sinusubok ka ni Lord, katulad ni Job, upang ikay maging tapat. Makita niyang ikay tapat. At kapag nanatili kang tapat, ay di kayo kanyang bibigyan ng reward. Higit pa sa dati. Kaya galingan mo! Galingan mo! Kaya ngayon, yun ang problema. Kung totoo yun, mga kapatid, kung totoo yun, sinabi ko na yun, and then itong mga susunod na verses na ito ay mali. Ano yung mga verse na yun? That God knows all things. Na ang Diyos ay omniscient. Alam niya lahat ng bagay. Sabi ng Isaiah chapter 46 verse 9, I make known the end from the beginning, from ancient times, what it is still to come. Kung ikaw ay sinusubok ng Diyos, ay di mali ito. Ay bakit? Kasi susubukin na hindi niya alam pala kung anong i-action mo, kailangan ka pa niyang subukin para malaman niya kung anong gagawin mo. Samantala, alam niya ang simula hanggang sa huli. Kung yun ay totoo, then this following verse is also false. Psalm 139, sabi, You have searched me, Lord, and you know me. You know my thoughts from afar. You, Lord, know it completely. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Bago pa ako nilalang, bago pa ang lahat ng bagay na sulat mo na ako, anong laman ng puso ko. Alam niyo mga kapatid, God knows us more than we know ourselves. Kaya kung susubukin ka ni Lord, hindi ito totoo. Kasi mas alam ni Lord, mas kilala ka kaysa kilala mo ang sarili mo. Sino yung example natin? Si Peter. Si Peter, nung nasa harap siya ni Lord, sabi niya, hindi ko pababayaan. Ikaw na mapahamak. Sila'y tatakbo, hindi kita iiwanan. Si Peter ba'y nagsisinungaling at that moment? No. Sincere si Peter. Laman ng puso niya yun. Sincere si Peter. Totoo yung sinasabi niya at that very moment. Pero anong sabi ni Lord? Peter, pagkatapos tumilaok ang manok, you have denied me 3 times. Sinabi Lord, kasi kilala ni Lord si Peter. Mas kilala ni Lord si Peter kaysa si Peter kilala niya ang sarili niya. Kaya paano ikaw sasabihin mo, susubukin ka ni Lord para malaman ni Lord kung ano ang tunay na nasa puso mo. Ano pa? Isang example diyan, edi si Judas. Si Judas kahit anong kanyang mga pagsama kay Jesus, alam pa rin ni Jesus at the end ko ano magiging desisyon ni Judas. Ang kanyang gagawin, binigay pa nga ni Jesus ang treasure box kay Judas. At the end, si Judas ay naghudas pa rin. Kasi siya si Judas. Kilala kasi ni Jesus si Judas. Kaya ibig sabihin nito mga kapatid, mas kilala ng Diyos tayo kaysa sa pagkakilala natin sa sarili natin. Kaya minsan narinig ko nga sabi ng isang kapatid, baliwala yung pangako mo sa tao, salita mo lang yan. Baliwala ang salita ng tao. Ako'y nangangako na hindi na ako maungupit, promise. Ay pangako mo lang yan, salita mo lamang yan. Kasi nung oras na yun, sincere ka sa sinasabi mo. Pero, sigurado ka ba kung ano magiging gagawin mo at that moment, pagdating ng araw? Pero ang Panginoon, alam niya. Kaya mga kapatid, if God knows you, kailangan pa bang i-prove niya sa sarili niya kung sino ka? Kung kilala na kita, kailangan ko pa bang subukin ikaw para patunayan ko kung sino ka sa akin? If I know you, sabi ni Lord, kung kilala ko, kung alam ko na ito ay microphone,
Kailangan ko pa bang i-test ito bilang microphone? Ay, kilala ko na. Kung kilala na ako ni Lord, kailangan pa ba ako subukin ni Lord para patunayan ko sarili ko kay Lord? Hindi. Pero ano yung sinasabi dito mga kapatid? Unless, kailangan niyang ipakita kung sino ka sa iba. Hindi sa kanyang sarili. Kailangan patunayan, ipakita niya kung sino ka sa iba. Kung sino ka, para sa sarili mo, makita mo din. Kung sino ka, makita ka din sa Satanas kung sino ka talaga. Yun ang maaaring kondisyon. Kailangan ka subukin ni Lord para patunayan, makita kung ano ka talaga sa iba, hindi sa Kanya. Kasi kilala ka na niya sa iba. Sino yung iba na yun? Maaaring sarili mo, maaaring ibang tao, o maaaring kay Satanas. Amen mga kapatid. So explore natin deeply ang mensaheng pinamagatang The True Meaning of Job's Suffering. Yun ang title natin ngayon, The True Meaning of Job's Suffering. Kaya dito sa pag-aaral natin ito, makikita natin ang three very beautiful things. Yung biyaya ng Diyos, yung katalinuhan ng Diyos, at yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang makikita natin. Ngayon, mga kapatid, in contrary doon sa mga ginagawa natin expository, ang expository kasi iniisa-isa natin. Ito naman gagawin natin survey. Survey of the Book of Job. Titirahin natin ng isang upuan ninyo, nakatayo ako, ang Book of Job. Tatapusin natin ang Book of Job sa isang preaching. Ha? Dami ito, ha? Kaya simulan na natin, mga kapatid. 3 linggo tayo mag-aaral nito. Simulan na natin. Kaya ang Book of Job po kasi, mga kapatid, kung doon sa mga hindi pa nakakabasa ng Book of Job, alam natin na nabasa nyo na kayo, nabasa nyo na. Pero just in case, merong hindi pa nakakabasa, and just a reminder din sa atin, yung Book of Job po ay nakasenter sa tao na ang pangalan ay si Job. At dinidescribe doon na siya ay blameless. Ano? Blameless. Siya is upright. Siya is God-fearing. Siya ay righteous. At sa kabila ng kanyang pagiging upright, blameless, God-fearing and righteous, siya ay naka-experience sudden and extreme suffering. Ano yun? Nawala ang kanyang mga kayamanan. Nawala ang kanyang mga anak. Nawala ang kanyang kalusugan. Hindi nawala ang kanyang asawa. Ang nawala ay yung kanyang kayamanan, yung kanyang anak, mga anak, at yung kanyang kalusugan. Anong structure nito? Tingnan natin ang structure ng Book of Job. Sa chapter 1 to 2, andun niya yung prologue. Makikita natin dito kung paano challenge ni Satan ang integrity ni Job. Sinasuggest niya na ang Diyos daw, si Job daw ay nagseserve lang sa Panginoon dahil siya ay blessed. Kaya, inalaw ni Lord si Satan na i-test si Job. Pero confident si Lord sa kanyang paniniwala. Doon sa chapter 3 to 31, Job's Lament and Dialogues. Si Job po'y umiyak sa kanyang mga suffering at humihingi siya ng kasagutan. Pero meron siyang 3 kaibigan na sumagot doon sa kanyang mga tanong na bakit ako nakaka-experience ng ganito. Si Eliphaz, si Bildad, at si Zophar. At ang sabi ng kanyang mga kaibigan ito ay nagbigay ng katugunan na mali. Ang sabi nila, ikaw kasi nagkasala, kaya ka pinarusahan ng Diyos. Sabi ng Job chapter 4, 7 to 8, ito sabi ni Eliphaz, consider now who being innocent has ever perished. Ibig sabihin, hindi ka kasi inosente. Meron ba namang inosente na pahamak? Ibig sabihin, may kasalanan ka siguro. Were the upright ever destroyed? Meron bang matuwid na napahamak? Pagtitingnan natin, tama naman eh. Wala namang matuwid na napahamak. Pero in that very moment, para sinasabi nila na, ikaw ay hindi matuwid. Ikaw, Job, ay may nagawa. As I have observed, those who plow evil and those who sow trouble, repeat. Kasi may tinanim na kasamaan, kaya umaani ng kasamaan. So pinagbibintangan nila si Job na may nagawang kasalanan. Pero sila'y mali. At ikaw ay mali din, kapatid. Sabihin nyo, you are wrong. You are wrong. Kasi dahil madalas minsan, nakakapag-accuse din. Siguro kaya ka dumadaan sa problema, may nagawa ka. Kaya ka namamaga ang mata mo, ikay nanilip. Mga gayon eh. Marami tayo laging agad sa kasalanan, inire-relate.
Samantalang alam natin, bilang tayong na kay Kristo, we will not suffer any spiritual consequences of our sin. Why? Because Christ already suffered all the punishment for sin on the cross. Amen, mga kapatid. Kaya bilang ikaw ay na kay Kristo, you should not suffer spiritual consequences of your sin. Maaring physical consequences, nag-inom ka, nagkasakaroon ka ng sakit sa atay. Pwede yun. Nagsigarilyo ka na nagsigarilyo, nagkaroon ka ng cancer sa baga. Pwede yun. Ikaw ay nagnakaw at ikay nahuli ng pulis, napakulong ka. Pero yung consequences bilang spiritual na parusa, we will never suffer. Why? Because Christ already suffered all the punishment for all our sins. Tama mga kapatid. Kaya in this pag-aaral sa Book of Job, mali yung sinabi ng tatlo niyang kaibigan. They are wrong. Ito naman isa, sa chapter 32 to 37, si Elihu naman, nag-offer ng different view. Ay yung kanya sinabi, ganito, ikaw ay dinidisiplina ng Diyos para ikaw ay lalong maging matibay, para ikaw ay hindi lumakad doon sa maaring maging kapahamakan, para ikaw ay maging marunong. Kaya meron kayong naririnig minsan, ay, kaya naman ako dumaan dito kung hindi ako nagkasakit ako hindi ko makikilala si Lord. Abay, salamat na lamang. Dahil sa kabila ng iyong sakit at karamdaman, doon nakilala mo si Lord. Salamat sa Panginoon, sa biyaya niya. Pero hindi ka sasadyain ni Lord na paluin, disiplinahin upang ikaw ay sasabihin maging banal. Hindi doon nagiging banal ang isang tao. Ang kabanalan is dahil ikaw ay na kay Kristo. Amen, mga kapatid. Kaya mali pa rin ito si Elihu. He was wrong. God is not the cause of suffering, even as discipline. Tandaan niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi source ng suffering. He suffered for us. Why will He be the source of suffering when He suffered Himself for us? Illogical, mga kapatid. At saka ang Diyos, He is the source of all good things. He is the source of good things and sufferings. He is the source of all good things, not suffering. Mga kapatid, kaya mali sila. Mali sila. Ano naman ang chapter 38 to 41? Ang sagot naman ng Diyos. Ang Diyos ay sumagot sa tanong ni Job. Saan? Sa ipo-ipo. Doon pa sumagot sa gitna ng ipo-ipo para ipakita ang kanyang kalakasan, karunungan at pagkakaalam. Hinighlight niya ang kanyang karunungan, yung kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat, pero hindi niya in-explain kay Job ang dahilan. Makikita natin mamaya yan. At pagdating doon sa chapter 42, ito na yung epilogue, si Job ay naging humble, he repented, at dahil doon, he prayed, he praised God, his fortunes was restored, and his friends were rebuked by God. Kaya mga kapatid, yun ang kabuuan ng Book of Job. Ang tema ng Book of Job ay ganito, God's sovereignty. He rules far beyond human understanding. Hindi mo alam, mga kapatid, kung ano ang ginagawa ng Diyos. Hindi mo alam ang kanyang karunungan, lampas-lampas sa karunungan mo, hindi mo kayang isilid. Sa basong ito, sa buting ito, ang laman ng buong karagatan. You can only taste ano ang lasa ng karagatan. Pero hindi mo pwedeng ikarga sa boting ito ang laman ng karagatan. Ganon din ang ating kaalaman. Matitikman lang natin, makita lang natin ng konting shadow, pero hindi natin kayang alamin ang lahat ng karunungan ng Diyos. Mystery of suffering. Righteous people may suffer for a reason. Tandaan niyo mga kapatid. Righteous people may suffer for a reason. Only God knows. At pagka it is a reason that only God knows, pwede mong itaga sa bato. It is good. Why? Because it is a reason set by God. Ang Diyos ay hindi magbibigay ng kahit anong pangyayari na siya ang may dahil at siya ang may purpose na ikasasama mo. Tandaan natin mga kapatid. So we may experience suffering, but it is for God's own reason. Hindi pwedeng reason ni Satanas. Hindi pwedeng reason ng mundo, kundi reason ng Diyos. Pwede ka mag-suffer, pero reason ng Diyos. And at that moment,
Dahil ito yung reason ng Diyos, pwede mong itaga sa bato, mabuti ito. Bakit? Sapagkat mabuti ang Diyos. Amen. Faith under fire. Ito din, makikita natin dito yung faith beyond understanding. Hindi mo nga naunawaan, pero nandun pa rin ang paniniwala mo at pananampalataya mo. Nagtitiwala ka pa din. Hindi mo na naunawaan, nagtitiwala ka pa din. At nakapagpupuri ka sa kabila ng iyong suffering. Kapag ang isang tao yung nagpupuri sa kabila ng suffering, ano yung klase ng pagpupuri niya? Tunay na pagpupuri. Meron iba nagpupuri lamang kapag ka nasa maganda, nasa mabuti, na pag nagbe-bless. Of course, nagpupuri, pero pagdating ng problema, ayaw na magpuri. Tampo na. Tampo na sa Diyos. And vindication and restoration that God remain faithful. God remain faithful. Kasi si Lord na andoon all the way. Si Lord naging faithful sa kanyang mga promise. Si Lord naging faithful sa kanyang character. Si Lord naging faithful sa kanyang character which is good. Yun ang nakita natin. Kaya basahin natin yung main passage natin. Ako, 30 minutes na, wala pa tayo simula. Main passage natin, basahin lang natin, padaanan natin mabilis. Job chapter 1 to 6. Ito kasi main passage natin. One day, the angels came to present themselves before the Lord. And Satan also came with them. The Lord should say to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Does Job fear God for nothing?" Satan replied, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hand, so that his flock and herds are spread throughout the land. But now, stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." The Lord said to Satan, "Very well. Then everything he has is in your power. But on the man himself, do not lay a finger." Then Satan went out from the presence of the Lord. Ba't umalis si Satan from the presence of the Lord? To execute his plan. Para gawin na ang kanyang mga gustong gawin. Inulit sa Job 1 to 10. Then the Lord said to Satan ulit, isang okasyon ulit, nangyari na yung ginawa ni Satan. Nawala na yung kanyang anak, nawala na yung kanyang kayamanan. Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. And he still maintains his integrity. Though you incited me against him to ruin him without any reason." Sabi ni Satan, "Skin for skin." Satan replied, "A man will give all he has for his own life. But now, stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face." Then the Lord said to Satan, "Very well. Then he is in your hand, but you must spare his life." So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. His wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." Ano? Curse God and die. As if, mga kapatid, hindi napakasakit na nung nawalan ka ng kayamanan. Napakasakit na nung nawalan ka ng mga anak. Napakasakit na ikay puspos ng sugat sa buong katawan. Ang napakasakit ay naiwan pa itong asawa mong ito. Buhay pa itong asawa mo ito. Ito napakasakit. Itong talagang the load that break the camel's back talaga. Ito yata yung sinasabi ni Pablo na thorn in the flesh. Nung siya ay may pinanalangin, "Lord, alisin mo po yung thorn in the flesh." Bakit ko sinabing thorn in the flesh ito? Ano ba ang thorn in the flesh, Pastor? Messenger of Satan. Ay, di parang ito ang gusto ni Satan na gawin ni Job. Ito ang gusto ni Satan na gawin ni Job eh. Curse God and die. Curse God and die. Ibinerbalize ng kanyang asawa. Sinapian ng kanyang asawa. He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" Ito ngayon ang ginagamit ng marami. Shall we accept good from God and not trouble? Tatanggap
naghahanap lang ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi ng masama? As if sa Diyos nang gagaling ang masama. Hindi nila nakita ang buong konteksto. Si Job mismo ay wrong in his notion of God. Mali mismo ang pagkakakilala ni Job sa kanyang Diyos. Hindi niya alam. He doesn't have the understanding of a very good God. A God that is absolutely good. Pag He is absolutely good, no bad can come from Him. Kaya yon ang mga common interpretation na madaming ginagamit sa atin, na sinasabi sa atin na God causes all of Job's suffering. Ay, ang Diyos daw ang may likha ng lahat ng suffering ni Job. At anong reason? Para subukin si Job. Para itest ang faith ni Job. Para mapatunay si Job ay matapat pagkatapos siya ay pagpapalain. Para bang ang dating sa atin sa mga katwirang ito ay parang ang Diyos at si Satanas ay nagpupustahan. Pustahan tayo. Si Lorna ay mabait. Ay, sige, pustahan. Anong premyo? Ay, di, bahala ka na sa kanya. Pagtalo, yakin siya. Abay, parang pinagpupustahan lang pala tayo. Gayong ba ang Diyos sa atin? Ipinagpupustahan tayo kay Satanas? Hindi. Ang Diyos ay marunong. Dito natin makikita ang karunungan ng Diyos. Napakarunong ng Diyos. Mamamangha kayo sa karunungan ng Diyos. Umpisahan natin sa Job chapter 1 verse 2-6. Abay, hindi pa pala ako nagsisimula. The heavenly courtroom. Ito, nakita natin. Sabi dito, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came along them. Si Satan, umakyat, kasama ng mga anghel sa harap ng Diyos. Ganon din sa Job chapter 2-1, the sons of God ay umakyat na kasama si Satanas. Si Satanas ay naandoon sa harap ng Diyos. They are gathered around the throne. Why is Satan gathering around the throne? Why is Satan there in the presence of God? Sasabihin sa inyo kung bakit. Because God is God of all, even of Satan. Even of the fallen angels, God is still God. Because God is God of all. Diyos siya ng lahat. Kahit yung mga makasalanang pupunta sa impyerno, all knees will bow. And all tongues will confess that Jesus is Lord. Kahit hindi ka naniniwala ngayon, at the end, ikaw ay luluhod sa Kanya at makikita mong siya nga pala ang Panginoon. But that is too late. Doon ka na, nakatakda sa dagat-dagatang apoy. It only proves that God is the God of all. So, sabi dito, God, nagsalita si Lord, Have you considered my servant, Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shall see. Pinagmalaki niya, ipinoint niya kay Satan si Job. Kita natin, baka naman si Lord naman pala may kadahil. Ipinoint niya kasi, makikita natin ang karunungan ng Diyos. Ang sagot ni Satan ganito, does Job fear God for nothing? Meron yan, may ano yan eh. May hidden si Job eh. Kaya naman natatakot kaya naman sumasamba sa yan eh. Meron dahilan yan eh. Stretch out your hand and strike everything he has and he will surely curse you to your face. Ay susumpain ka niya pagka yan inalis mo yung kanyang mga pagpapala mo binibigay. Dalawang side. Isang kasinungalingan, isang katotohanan. Tingnan natin mga kapatid. Ano ang katotohanan? God is true, Satan is a liar. Sino nagsabi na Job is righteous? Si God. Job is righteous. God. So is Job righteous? Yes, Job is righteous. Kaninong mata? Sa Diyos. Righteous si Job. Yes, God tells an absolute truth. Pero kinontradict ni Satan. Sabi ni Satan, hindi naman righteous lang yan dahil nabe-bless eh. May pinuprove si Satan na point that to prove the point that Satan, why God point to Job? Bakit niya tinuro muna si Job kay Satan? May ipinuprove si Lord eh. Ipuprove niya that Satan is a liar and God is true. Kita natin mga kapatid. So, na-surprise ba si Lord nung nag-question si Job? Nagulat ba si Lord na, nagkamali ako, na-point ko si Job? Hindi. Hindi siya na-surprise. Alam ni Lord what is coming. Alam ni Lord na si Satan ay magko-contradict doon sa kanyang sinabing katotohanan. Alam ni Lord na si Satan ay sasalungat sapagkat si Satan ay sinungaling.
at ang Diyos ay katotohanan. Alam ni Lord yun. And Satan will accuse at ilalagay niya yung doubt in the supremacy of God before the angels surrounding His throne. Ilalagay niya yung doubt sa isip ng lahat ng mga anghel na nakapalibot sa trono, yung supremacy and knowledge of God. Kaya ito ngayon ay trial in heaven. Sino ang tinatry dito? Hindi lang si Job, si God mismo. God is on the stand. Ano yun? Si Satan ang accuser. He is not just accusing Job, he is accusing God's wisdom and judgment. Kine-question niya yung katalinuhan ng Diyos at judgment ni Lord. Kaya nga, if Job fails, ano mangyayari mga kapatid? God was wrong. If Job fails, at bumagsak si Job, ano ang masasabi natin sa Diyos? Ay di mali ang Diyos. God is wrong. At ano nga ang gagawin ng mga anghel? They will begin to question. Can God really judge right? Tama ba lagi ang judgment ng Diyos? Baka naman si Satan ay talagang hindi masama. Baka naman mali ang judgment ng Diyos. So if Job fails, that means God is wrong. God's assessment of Job's character ay mali. Yung kanyang pagsabi sa matuwid ay mali. At ngayon, sino ang tama? Kung mali ang Diyos, sino ang tama? Si Satan ang tama. That means if God was wrong about Job, how many other things God can be wrong about? Kung mali siya sa assessment ng Job, gaano karaming bagay maaari magkamali ang Diyos? Aba, ay maaari. Marami na. And maybe, Satan is not bad after all. Maybe, God is deceiving us and thinking Satan is the enemy. Yun ang papasok sa isip ng mga nakapalibot na mga anghel. Kaya mga kapatid, this is not just a story about Job. This is an spiritual war. Spiritual war, mga kapatid. Gera ito. Ito yung spiritual war. Yung sinasabi spiritual war in heaven is not just espadahan ng mga anghel. Hindi lang espadahan ng mga anghel. This is against rebellion against God. Rebellion against the integrity of God. Rebellion against the wisdom of God. The integrity of God and the faith of angels were on the line. This is a spiritual war, the integrity of God. Ano yung spiritual war na yan? Integrity of God and faith of angels were on the line. Kasi makikita natin dito kung paano gaano kadakila ang pagmamahal ng Diyos sa tao at sa anghel. At mahal ng Diyos parehas yan, pero mas mahal niya ang tao. Bakit? Ito ang kasing hindi natin nakikita eh. Pinoprotect niya ang anghel na sila ay malaglag. At inataas naman si Job kasi kilala niya ang karakter. Kasi kine-question din ang karakter ni Job eh. Tinataas niya ang karakter ni Job in front of the angels at pinoprotektahan naman niya ang mga anghel na malaglag, maging fallen angels. Kasi alam nila ang puso ni Job eh. Hindi alam ni Satan yun. So pinoprotect niya ang mga angel. Kaya nga, why do you think that sa Job chapter 1:16 ito sinabi, it was the day that the sons of God came to stand before Yahweh and Satan also came among them. Notice twice ha, sa Job 1:6 at sa Job 21. There was an audience listening to God and Satan. Kaya nga dapat malaman natin ito eh. Kaya nga dapat alamin, magpaturo tayo sa Holy Spirit pag binabasa natin ito eh. Makikita natin kung gaano kagatalino, ka-beautiful ang ating Diyos. Ang author at sinasabi, merong nakikinig sa Diyos at kay Satan habang nag-uusap sila. Sino nakikinig? The sons of God. Sino yung mga sons of God na yun? Angelic being. Naririnig na nila, ina-accuse ni Satan ang Diyos. Ina-accuse ni Satan ang integrity ni Diyos, ni Job. Ina-accuse din ni Satan ang integrity at karunungan ng Diyos. At kung tama si Satan, that means mali ang Diyos. Tingnan mga kapatid, in front of the angels, sabi ng Diyos, there is no one like Job on earth. A blameless man, upright, who fears the Lord God. Sabi ni Satan, hindi! Mali ka sa kanya kasi sabi sa kanya, He only loves you because you blessed Him with wealth, children, and health. Of course, He's going to love you. He doesn't love you from a pure heart. Yun ang sabi ni Satan. He only loves you because of what He gets from you. Take it away and He is going to curse you. Nga, tandaan natin mga kapatid, si Satan ay angel. Tama? Angel din si Satan. Fallen angel nga lang. Ano yung mga demonyo?
angels din. Fallen angels din yung mga yon. That means, yung mga angels dati, angels sila ha, tandaan mga kapatid. Ano nangyari sa kanila? Bakit naging demonyo? Fallen, nag-fall. Paano sila nag-fall? Nag-rebel. Nagpalit ng pagtanaw ng karunungan sa Diyos. Nagkaroon ng sariling kaalaman, karunungan against God. Kaya itong mga angels na ito, they have the potential to sin like us. Guess nyo? Kahit yung mga angels, they have the potential to sin. Bakit ba nalaglag si Satanas? Nag-sin. Hindi siya nanatili doon. Ba't siya nalaglag? Nag-sin. So, lahat din ng angels, pero ang attempt niya, 1/3 lang. Ibig sabihin mga kapatid, if he can tempt 1/3, he can also tempt the others. Yung iba nga lang, may result talaga that this is God, we are worshiping the true God. Hindi kami papalo sa'yo because you are a liar. Yun ang pinatutunayan ng Diyos, that Satan is a liar and God is God. Nakita natin mga kapatid. So, notice mga kapatid, yung wickedness ni Satan, he is trying to cause doubt in the minds of the sons of God and angels. If Job fails, that means God was wrong. So, kanino nakasalalay ang spiritual warfare na ito, mga kapatid? Sinong nasa frontline? Si Job. Frontliner si Job. Pag si Satan ay tama, God is wrong. At how many things that God can go wrong? Pagka si Lord ay may kamali ang isa, ay pwede nang sabihin natin na maraming mali ang Diyos. Maybe Satan is not bad. Maybe God is deceiving us and thinking Satan is the enemy. Kaya mga kapatid, this is an spiritual war. Hindi ito minor event lamang. Hindi ito isbuhay lang, kasaysayan ng isang tao. This is a spiritual war in heaven. Napakalaking nakasalalay dito. 3 things ang nakasalalay dito mga kapatid. Integrity of God. The faith of the angels. Integrity of Job. Pero ang runong ng Panginoon, ang galing ng Panginoon. 3 bagay na napaka-importante dito ang ginawa ni Lord ng katagumpayan. Makita natin dito. Ano ba yung accusation? Ay, ito muna, tingnan natin. Ano yung accusation? Does Job love God or the gifts? Ito yung accusation. Basahin natin. Job only loves you because you bless him. Take away his family, his health, his wealth, and watch him curse you. Pero alam ni Lord ang puso ni Job. Alam ni Lord, kilala ni Lord si Job more than Job knows himself. He knew Job. So, hindi alam ni Job kung ano nangyayari. Ano, hindi niya alam. Hindi niya nare-realize na may nangyayaring ganun sa kalangitan. Nasa lupa siya eh. Kaya ang realization din sa atin mga kapatid, hindi natin alam ang nangyayari sa heaven. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa spiritual world about us. Na andito tayo eh, nakikita lang natin na yung visible things. Pero hindi natin alam kung ano nangyayari doon. Ano mga kapatid, tulad ni Job, hindi niya alam kung ano nangyari. Hindi niya alam na may nangyayaring ganun sa heaven. So, paano kaya kung sinabi ni Lord ay ganito? Di sabi ni Job, ikaw naman sinasamba lang niya dahil bine-bless mo siya. Ano kaya kung sinabi Lord na ganito? Ikaw nga, Satanas, ay tumatahi-tahimik na diyan. Ikaw ay buba na lang doon sa impyerno, doon ka na lang, buba ka na. Ano kaya mangyayari pag ganun sinabi niya? Kakaroon ng doubt ang mga angels. Tama? Sasabihin nila, bakit kaya napakabilis namang magdesisyon ng Diyos? Hindi naman lang binigyan ng pruweba si Satan. Baka naman may napindot si Satan na timbre ang ng Panginoon. Bakit kaya very quick? So, alam mo mga kapatid, God, dahil sa pagmamahal ng Diyos kay Job, at sa mga anghel, inalaw niya na matempt si Job para maitayo si Job, ang dangal ni Job, at mapalakas ang pananampalataya ng mga anghel. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, kahit yung kanyang mahal na anak na si Job, inalaw niya na mag-suffer dahil sa pagmamahal sa anghel at pagmamahal kay Job. Mga kapatid. Kaya, ang tatanungin natin, nagkamali ba kasi si Lord? Nung ipinoint out na si Job, sabi na iba, si Lord naman kasi tinuro si Job. Kaya ayun, natrap tuloy ni Satan. Sino ngayon ang tunay na natrap? Si Satan o ang Diyos?
Si Satan. Ano ngayon na napatunayan ng Diyos? At the end of the story, na alam naman natin kung anong ending ng story. Sino ngayon napatunayan na si Satanas ay sinungaling at siya ay liar at ang Diyos ay totoo. At hindi mo pwedeng questionin ang karunungan ng Diyos na ginagawa ni Satanas. Kaya ang marunong dito ay hindi si Satanas. Sabi na ba, tamo si Satanas, ang galing humanap ng mapo-point out, ang galing humanap ng ma-accuse. Kaya nga si accuser of the brethren. Bakit naman kasi ang Diyos tinuro pa si Job. Kung hindi ba tinuro ni Lord si Job, yan ba'y magkakaroon ng ganyang problema ang Diyos? Nagkaroon tuloy ng problema ang Diyos. Mahal niya si Job, pero yun, nagsuffer tuloy. Pero hindi. From the very beginning, this was orchestrated by a wise God. In the front of the angels, napatunayan niya that Satan is the absolute liar and God is the absolute truth. Kaya hindi mo pwedeng questionin ang mga desisyon ng Diyos. Hindi mo pwedeng questionin ang karunungan ng Diyos. At naipakita din na si Job talaga ay tunay na matuwid at matapat. Amen mga kapatid. So this is 3-in-1. This is a great wisdom. Kaya nga finally, para sinasabi dito ni Lord trust me, take my word for it, hindi ako pwede magsinungaling. Ang aking paghula, assessment, ang aking pag-judge ay laging tama. Sinong sinungaling? Si Satanas, because he is a liar. Do not trust him. Do not believe him. Do not ever entertain anything na sasabihin niya sa'yo because he is a liar. Amen mga kapatid. Palapakan nga natin ang Panginoon. Never entertain any doubt na sasabihin ni Satan about you. About us, about the glory. Mahal ka ba talaga ng Diyos? Bakit dumadaan ka sa ganyan? Never entertain because Satan is a liar. Hindi lang siya basta liar, tusong liar. Marunong. Marunong. Mga kapatid. Kaya never doubt God. Ano pa mga kapatid? So makikita natin dito ang pagmamahal ng Diyos. He is protecting angels. It's not only about Job, pero sino ang frontliner nga? Sino ang nasa harap ng gera? Si Job. Pero siya ay pinagtiwalaan ng Diyos. Have you considered mga kapatid, na some of the suffering na inaalaw ni Lord because God knows your heart. Not because God is testing you, but because God is trusting you. Tanyo mga kapatid, merong iba na dumadaan sa mga ganung mga pangyayari. Bakit? Is God testing you? No. It is God trusting you. Si Job ay pinagtiwalaan ng Diyos, kaya siya nasa frontline. Illustration, mga kapatid, sino yung pinakamagaling mo sundalo? Yun ang ilalaban mo sa harap. Yung pinaka-winning mo, yung mga pinakamagaling mong mga komando, yun ang ilalagay mo sa frontline. Bakit? Para subukin sila? Sige nga, tetesting ko nga kayo. Hindi. Kasi tiwala ka na sa Kanya. Kilala mo na sila. At karaniwan, di nasa harap, di nakakaranas ng extreme warfare. Pero siya ay, may pagtitiwala ka kasi sa Kanya. In the same way, mga kapatid, pagka tayo nakakaranas minsan ng hindi maganda, hindi natin ma-explain, it is not God testing us, it is God trusting us. Kilala ka ng Diyos na hindi ka lalaglag. Kilala ng Diyos kung ano magiging ano mo na sa kabila ng mga dinadaanan mo, papurit, pagsamba pa rin na ibabalik mo sa Kanya. Meron iba na walan lang ng boyfriend ay galit na sa Diyos. Kung kanya lang ako nag-church, doon ako nawalan ng cellphone, hindi na ako mag-church. Hindi yung taga-church ang kubuhan yan, kapatid. Pero meron ka na ang dali-dali magtampo sa Diyos. Mga kapatid, Job is not in the middle of the battle because God tests him. It is because God trusts him. Amen mga kapatid. Number 3, the silence in heaven. When you don't know the battle above. Pag hindi natin alam kung ano nangyayari sa taas, ganito. Hindi alam ni Lord ano nangyari, no? Hindi niya alam na sa harap ng mga anghel, itinatayo ni Lord ang kanyang pangalan. Aba, sa harap ng mga anghel, sinabi ng Panginoon, tingnan niyo ang aking anak na si Job. Ipinagmalaki sa harap. Hindi alam ni Job yun. Na siya pinagmamalaki sa harap ng mga anghel. Hindi alam ni Job. Ano lang alam ni Job? Alam niya suffering. Alam niya yung pinagdadaanan niya. Yun lang ang nakikita niya, yung pinagdadaanan niya. Pero hindi niya nakita yung paano siya itinayo ni Lord sa harap ng mga anghel. Hindi niya nakita yun.
So, ang alam ni Job ay galit sa kanya ang Diyos. Hindi niya na-realize na mahal siya ng Diyos. Ang istorya kasi ito is a heartbroken heart. Heartbroken si Job. Sabi ni Job, how can the one whom I love and honor hate me so much? Ganun tayo eh. Oh Lord, yung kailan ako naging kaya, doon ka pa, nagalit sa akin, nagparusa sa akin, no? How can the one whom I love and honor hate me so much? It is a story of a friend, a broken-hearted friend na hindi niya maintindihan kung bakit yung kanyang best friend ay galit na galit sa kanya. Whom I love so much turn against me and want to make me miserable. What did I do to him? Ano ba ginawa ko sa kanya for him to hate me so much? Mga kapatid, umiyak si Job eh. Sabi niya, why do you hate me? What have I done? Basahin nga natin dito sa Job 13:23-24, sabi dito, what did I do to you to become your enemy? And attack me with so much viciousness and destroy me. If I did something, then I understand. Sabi ni Job, kung may ginawa ako, maintindihan ko. What did I do? Wala naman akong ginawa, but what did I do? But love you and be faithful to your commands. Why would you hate me and turn against me so viciously? Nakaka-relate ba kayo kay Job? Nakaka-relate ang iba. Pero iba, hindi ko ma-relate. Hindi ako makarelate dun sa iba. Kaunting bagay lamang. Napagalitan ng parents dahil nag-practice. Nagalit na sa church, nagalit na sa Diyos. Napakaliit na bagay ko compare dito mga kapatid. Sa bagay, hindi ka si Job. Tandaan niyo, hindi ako si Job. Pero yun ang tanong doon mga kapatid. Nakita ninyo mga kapatid, ang tanong dito sabi ni Job, why? What did I do? What did I do to you? Why would you hate me so much? Ang alam ni Job, galit sa kanya ang Diyos. Ang hindi niya alam, na hindi naman galit sa kanya ang Diyos, ginagawa ito ng Diyos dahil ipinagtatanggol yung kanyang karangalan. Kasi kinwestiyon sa Satanas yung kanyang karangalan. Sabi kasi ng Satanas, kaya yun may nagpipuri na sa'yo dahil may tinatanggap. Sabi ng Panginoon, sige nga, pinakikita ng Lord, ito'y tunay na matuwid, ito'y tunay na matapat. Yun ang dapat na naririnig niya, pero hindi naririnig yun eh. Pero yun ang sinasabi ng Diyos sa harap ng mga anghel about Him. Kita niyo mga kapatid, ang extreme difference ng ating knowledge about what is really happening. Akala natin suffering, galit. Pero nakita natin dito, mga kapatid, yung Diyos mismo ang nagtatayo at nagtatanggol sa iyo. God Himself is fighting for you. Akala mo pinabayaan ka na ng Diyos, but the reality is God Himself is fighting for you. Hindi niya alam yun na tinatayo ni Lord ang kanyang dangal. Pero, God is silent. At pagka God is silent, it does not mean that He is absent. Ang kanyang kamay is working even when we don't see. Sabi niyo mga kapatid, basahin niyo nga maganda ito. God's silence is not His absence. His hidden hand is working even when we don't see it. Alam niyo mga kapatid yun? Kahit hindi mo nakikita, kumikilos ang Diyos. Kahit hindi mo alam, may ginagawa ang Diyos. At kung hindi mo siya nakikita, hindi ibig sabihin nun, wala na ang Diyos sa buhay mo. Hindi na concern si Lord sa buhay mo mga kapatid. Maaari kaya hindi mo nakikita because you do not need to see. But one thing is for sure, pwede natin asahan ang katapatan ng Diyos. Amen mga kapatid. Pasakpakan natin. Ito masakit kasi, humihingi siya ng kasagutan. Kaninong mga boses ang kanya narinig mga kapatid? Ito yung boses ng kanyang mga kaibigan. Isang beses yung kanyang kaibigan pumunta sa kanya. Sabi, knock, who's there? Eli. Eli who? Si Eli who yun eh. Si Brother Eli. So, he heard the voice ng friend niya, wrong explanation. Kaya sa pagdating ng Job 42, sabi dito, the Lord has said these things to Job. He said to Eliphaz, the Temanite, I'm angry with you and your friends because you have not spoken the truth about me as my servant Job. Ganon din si Elihu, hindi rin tama kanyang sinabi.
Kaya nga, nagalit ang Diyos sa kanila. Pinag-repent sila at the end. Part 4, God's love fighting for Job's honor. Ito. Makita natin ito mga kapatid. Why does He hate me? Kung pwede lang sabihin ni Lord na gato hindi naman ako galit sa YouTube I love you more than you can ever imagine. Pero hindi mo kasi alam na nangyayari behind the scene. Satan is accusing you and questioning your integrity. Pero kinala kita, Job, I know you by name. If you only knew what I said about you in front of the angels, yun ang parang sa pelikula, gusto natin sumingit Lord, sabihin mo na kasi. Parang gusto natin sa mga telenovela, may sikreto na maganda palang ginagawa, pero hindi malaman ng bida. Parang gusto mo sabihin Ganun na nangyayari sa story natin. Gusto mo sabihin na, si Lord yung pinagtatanggol ka. Job, hindi mo lang alam, si Lord yung pinagtatanggol ka. Sabi Lord, I bore witness. Ako mismo ang nag-witness of your integrity in front of the angels. Ako mismo tumayong witness at katibayan na katotohanan. Ikaw ay matapat before the angels. No one is like Job, blameless in my sight, righteous who fears God. Pero hindi sinabi yung kay Job. Nanatili siya, tahimik. At ito lang ang nais niya sabihin, Job, kung kilala mo talaga ako, magtitiwala ka sa akin kahit hindi ka nakakarinig ng sagot. Kung kilala mo talaga ako, hindi mo kailangan ng sagot. Yun ang salita sa atin ng Panginoon niya, mga kapatid. Kung kilala talaga natin ang Panginoon, hindi natin kailangan ng explanation. Hindi natin kailangan ng mga sagot sa mga tanong natin. Ang kailangan na magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga, sa Job 38-42, maghanap na kayo. Yun yung mga sagot ni Lord. Pero yung sagot ni Lord, wala kahit isang sinabi si Lord doon sa kanyang tugon na explanation. Kasi nga, gusto lang niya yung servant ay mag-trust sa kanyang character If you don't know the answer, don't doubt me, trust me, and take my word for it. Sabi ni, sa puso ni Lord, yun ang sinasabi niya. So this is grace, this is love, this is our God. He doesn't just love you when you succeed. Tandaan niyo mga kapatid. He doesn't just love you when you succeed. He entrusts you with suffering to show the world who you really are. Hindi sa Kanya. He loves you even when you think He has abandoned you. Ano yun? To show the world who you really are. Pag sinabi ni Lord na ikaw matapat, pakikita niya sa mundo na ikaw matapat. Sa mga buhay mo, lalabas ang katapatan yan at makikita ng mundo na talaga ikaw ay tunay na matapat. Mga kapatid. Sa verse 5, sa part 5, the voice of God. Ito ang salitaan ni Lord sa Job 38-42. Hindi sinabi ni Lord na, di ba kanipasyon ni Job si God, why God? Why God? Pag hindi sinabi ni God na, hindi naman ako si Satanas naman Kada sabihin, di ka, pwede naman sabihin yun, hindi naman ako nagpo sa iyo ng pwede, si Satanas naman Siya naman ang nag-question sa iyo, hindi naman ako Pero hindi niya sinabi yun. Ano ang kanyang mga sinabi? Ito sabi niya, I'll give you the answer when you can answer these questions. Ang sagot ni Lord, sasagutin kita kung masasagot mo ang mga tanong ko. Ano ang tanong ni Lord? Mga kapatid, ang tanong ni Lord ay ito. Tingnan natin. Bakit nagtanong pala si Lord? Iniremind niya kasi, ano ako? Ano ka? Ikaw ay maliit. Kulang na kulang ang kaalaman mo. Hindi ko kailangan sabihin sa iyo at hindi mo maintindihan ang laman ng aking isip at ng aking puso. Ako'y Diyos, ikaw ay tao. Makita natin sa Job 38. Bumasa tayo ng ilan. Where were you when I laid the earth's foundation? Sagot nga Job. Tell me, sabi ng ni Lord, if you understand who mark of its dimension, di pasusot pa si Lord. Tamo, surely you know. May pasusot pa Abay, alam mo yan. Surely you know who is stretched and measuring line across it, on what where its footing set, or who laid its cornerstone, while the morning stars sang together, and all the angels shouted for joy, etc., etc., etc. Mga question na hanggang ngayon ay walang makasagot kahit sa atin. Ang question na yan ay nakapaloob sa 126 verses sa 4 na chapter. All questions that
macroscopic sa kaalaman, and yet akala natin tayo kapantay na ng Diyos kung magtanong. And yet akala natin kaya natin murukin ng kaalaman. And yet tinatanong natin kung tama ba Lord ang decision mo? Tama ba Lord na ganito, dinaanan ko to? Tama ba Lord na pinagdaanan ko itong mga bagay nito? Kine-question natin ang karunungan ng Diyos. Samantalang tayo pala in comparison to God is nothing pagdating sa wisdom, kaalaman, at karunungan. Yun ang purpose dun. Kaya yun ang sagot ni Lord. Malaking nga sabihin ng Diyos si Satan naman ako dinidepend na kita But instead, sabi ni Lord, can you trust me even when you don't understand? Can we trust God even when we don't understand? Mga kapatid. Pwede ko ba kayo tanongin, pwede ba natin pagtiwalaan ng Diyos kahit hindi natin naiintindihan? Hindi natin naunawaan. Naintindihan ba natin mga kapatid kung bakit tayo dapat maging thankful in all times? Hindi natin alam. Bakit ako lang magiging thankful dumadaan nga ako sa ganito, pero sabi na maging thankful tayo. Pero so, ano dapat natin gawin? Maging thankful pa rin tayo in all times. Kasi hindi natin naiintindihan. At hindi natin kayang rurukin ang karunungan ng Diyos. Tama mga kapatid? Nandito pa ba kayo mga kapatid? Yes, mga kapatid. Malapit na, huwag kayo mag-alala. Malapit na matapos. Nasa ending na tayo. Kaya nga mga kapatid, I will answer you when you can answer this question. Hindi naman naka-answer si Job. Kaya nga, ang nangyari doon, naintindihan na Job ang kanyang pagiging kulang sa kaalaman. Napahiya si Job. Kaya Job passed the test. So ano ginawa ni Job? Nag-pray siya. Pero, ito ang nangyari at the end. Kita nyo, sabi ni Lord, kita nyo kung gaano ako katama. Kita nyo kung gaano kasinungaling si Satanas. Kita nyo na si Job ay talagang matuwid at matapat. Kaya huwag kayong magdadoubt sa akin pag may sinabi ako sa aking assessment. You see, Job is a blameless, faultless, righteous, and no one is like him. Tandaan nyo, no one is like him. Sino yung holy, blameless, faithful, sinless? Jesus Christ. Jesus Christ. And yet God said, no one is like Job, holy, blameless, and faithful. Meron tayong tinutumbok dyan kung talaga siya paulit. You see Job, sabi niya, God, ito lang, basahin natin ito mga kapatid. God wants His servants to trust His character. Basahin niyo mga kapatid. Sabay-sabay tayo. God wants His servants to trust His character. Tasa kami ng mga servants. Tayong lahat servants, tayo mga kapatid. We're all servants. Even if we don't have the answer, don't doubt God. Trust God and take His word. He loves us more than we could ever imagine. Pagdating sa part 6, yung vindication, God wins the case. Sa Job 42, 10-16, last part na. Makita natin ito ba mga kapatid, ang verse natin, basahin natin. My ears, ito sabi ni Job mga kapatid, pagkatapos sa sagot ni Lord, na-realize niya ang kanyang pagiging maliit. Nakita niya ang pagiging marunong ng Diyos. My ears has heard of you. Dati kasi naririnig lang kita. Narinig lang kita sa mga sabi-sabi, sa mga nabasa ko, narinig lang kita. Pero, but now, basahin natin, but now, my eyes have seen you. Kilala na kita ngayon, nakita na kita ngayon, kilala na kita. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Verse 10, after Job had prayed for his friends, pinanalangin din yung mga kaibigan niya, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the former one. Happy ending? Yes, happy ending. Sa kabila ng mga pinagdaan ng mga kung ano-ano mga suspense thriller, at the end pala, happy ending din. Mga kapatid, ganoon din na magiging buhay natin sa Diyos. Tandaan nyo. Ano bang pinagdadaan natin? Login kayo tumingin sa happy ending. In Christ, there is a happy ending. Huwag mo sasabihin, tapos na bang storya? Nasa kalagitnaan ka pa lang. Wala ka pa nga sa climax. Kaya pagdating sa ending, happy ending ang buhay ng mga Kristiyano. Kasi nakita natin dito yung graciousness ni
Lord, yung love niya, yung awesomeness niya, gracious God siya. Ang galing ni Lord, yung akala mo ay ikaw ay pinahamak, ay pinasubo sa kapahamakan, pero there is the wisdom of God na hindi lamang pala, it's not only about you. It's not just about you. It's an spiritual war. Diyos ang nakatayo sa korte. Diyos din ang ina-accuse. Ikaw ay ina-accuse. At nakasalalay ang paniniwala, ang conviction ng mga anghel. Sino nagtagumpay sa huli? God pa rin. Because God is awesome. He is awesome. And at the end, kaya nga sa ating mga kapatid, dapat pala ito makita na, hindi lang natin marinig ng Diyos eh. Yung narinig lang natin sa preaching, yung Diyos pala yung gano'n. Narinig lang natin sa mga kwentuhan, sa mga testimony, dapat makita din natin ng Diyos. Anong makita sa buhay mo kapatid? Makita mo personal, ang Diyos pala yung ganito kadakila. Pero paano mo siya makikita kapatid? Dapat, you must grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus. Kaya yung nakabilin sa atin ni Pedro, lumago ka sa biyaya at karunungan at pagkakakilala kay Jesus. Because unless you grow in grace, you will not experience more of His grace. Lagi mo ikokontrol sa sarili mo. Under the law. Lahat ng gagawin mo pagpapalain ng dahil may gagawin ka. Hindi mo nakikita ang pagpapala. Gusto ibigay sa iyo ng Diyos dahil siya mapagbiyaya ng Diyos. Dapat makita mo yun na ang Diyos ay mapagbiyaya upang ma-experience mo lalo na ang sagip niyang pagbibiyaya ka sa atin. Kaya tulad ni Job sabi niya, I heard of you, but now I see you. My ears has heard you, but now my eyes have seen you. Ang galing nyo. Kaya nga mga kapatid, if we truly, yun ang ating panalangin lagi, that we see God as He is. We truly see God as He is. We see God who is really, who truly He is, for who He truly is. Salamat, Pastor. Makita natin siya kung talagang sino siya. Mga kapatid, we haven't seen the awesomeness of our God yet. Nakita ko na 4 taste pa lang ang natitigman namin. Napagpala ka, 4 taste pa lang yan. Niligtas ka sa pahamakan, 4 taste pa lang yan. Pinagaling ka, himala! Ano kapatid, napakaliit pa lang yan ng karakter ng Diyos. Gusto mong makita siya, tingnan mo ngayon siya. Expect mo yung mga bagay sa Kanya. Yes, palakpakan natin ang Kanya. Paniwalaan mo na ganun siya. Tayo na naglalagay ng limitasyon eh. Paniwalaan mo na mabuti siya, mga kapatid. Pag may nasaman nangyari sa'yo, sisisihin mo ang Diyos. Meron ka namang Diyos na mabuti pero masama nangyari sa'yo. Maniwala ka sa Kanya, mabuti siya. At dahil mabuti siya, makikita mo kabutihan niya. Hindi pala sa Kanya galing yun, iniligtas ka pala sa Kanya. Hindi natin niya kaya explain niya eh. Minsan you do not need explanation. Lagi tayo explanation. Akala natin ang pananampalataya nakabase sa understanding. No! Faith is beyond understanding. Kung faith is according to your understanding, hindi na faith yan. That is common sense. Eh, naintindihan mo, hindi common sense. Pero faith is beyond understanding. Kahit hindi mo naintindihan, naniniwala ka na nananampalataya ka, that is faith. Ano yung pag-faithan mo? Yung karakter niya. Yung kanyang kung sino siya. Amen mga kapatid. Amen. So, kaya na nagkaroon ng turnaround na sabi ni Job. Kaya na nagkaroon ng pagbabago. When he prayed and thanks and praised God. Hindi na yung prayer of question. Tayo, madalas ang prayer natin question. Alam mo, bakit naman? Ano po naman ang aking nagawa? Lagi na question kay Lord. Pero ang dapat pala kapatid, pagpupuri. Pagpupuri, pagpapasalamat. When he prayed and thanks and praised God, in-acknowledge who He is. In-acknowledge niya kung sino ang Diyos. Ikaw na Diyos na makapangyarihan. Ikaw na Diyos na mabuti. Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Salamat sa iyo, papuri sa iyo. When he acknowledged, nagkaroon ng turn around ng kanyang situation. Kahit hindi natin kaya explain, but just to trust Him, because faith is trusting when you don't understand. Kaya nga, that's why mga kapatid, we always praise, we always thank Him, trust God,
And the story ends with God restoring Job's, blessing him double, and rebuking the friends who misunderstood. In short, mga kapatid, when it seems God is not doing something, He doesn't forget you. When it seems, sa'yo pa lang, alam mo walang ginagawa, He's doing something. He's actually fighting for you. God doesn't test you, but rather trust you. Amen? Because God is faithful. You can take His word for it. God is faithful. Last part, the greatest example. Alam nyo, there is a parallel between Jesus and Job. There's a great parallel. Yung parallel niya, sa New Testament, there is no one like Job. Sabi, there is no one like Job. But there is, si Jesus Christ. There is no one like Him. He is blameless, and yet He suffered. Blameless si Job, pero nag-suffer siya. Jesus suffered. He is blameless, He suffered. Ano ang nangyayari doon? Bakit nag-suffer si Job? Kasi he is fighting in the midst of spiritual battle. Pero si Jesus nag-suffer to walk. Also in spiritual warfare. Kung si Jesus ay nag-pray, paano tayo maliligtas? But Jesus fulfilled the command. He became faithful unto death. And He won the victory for us. If Job was in the spiritual battle and won the victory, Jesus also went in the spiritual battle and won the victory for us. And there is a parallel between Job and Jesus Christ. And at the end, hindi rin naman in-explain sa kanya ng ama lahat Hindi in-explain ng God the Father ang lahat. Umiyak pa nga si Jesus Christ, Father, my God, why have you forsaken me? In the same way, Job, why? Bakit mo ako pinarurusahan ng ganito? Jesus cried, my God, why have you forsaken me? But Jesus Christ remained faithful as a son. He became the very instrument of our victory. Amen? So, Job was entrusted by God in the middle of heavenly battle, but Jesus was sent to ultimately won the battle for us. So, yung story ni Job is not about you. It's a story of also the same as in Jesus Christ. Kung ano yung story ni Jesus Christ. In conclusion, mga kapatid, bilis conclusion na. Mga kapatid, ito pong kasaysayan na ito is not meant to explain everything about your life because you are not Job. Ay iba kasi, parang ang kinukumpare nila yung buhay nila na yung buhay ni Job. Tika muna, ang layo mo, kapatid. Ang layo mo. Ang iba nga, ito na nga na sinasabi natin, si Job, ang nawala sa kanya ay napakatindi. Sa'yo ang nawala, cellphone lang, boyfriend lang. Nagalit pa sa Diyos. Hindi na nag-church. Hindi na bumalik sa church. It's not, hindi kasi Job, kapatid. It's not about you. At ang purpose ng preaching na ito is to explain the real reason why Job suffered, and that is spiritual warfare. Not just to test him, but because God loves him. Kita natin ang pamamahal ng Diyos dito, kay Job. Kita natin. Lakas naman ng tiwala talaga ni Lord kay Job kasi kilala niya talaga si Lord. Alam niya kasi talaga. Kita natin ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya at the end, na-rewardan pa. The purpose is to show that in times of suffering, there is a great reason. Ano ang reason to praise God instead of questioning Him? Sa kabila ng suffering, mga kapatid, may reason pa tayo magpuri sa Panginoon. Ano ang reason natin? Hindi ko alam kung ano ginagawa mo, pero naniniwala ako na mabuti ang ginagawa mo dahil mabuti kang Diyos. Yun ang reason kaya ka nakapagpupuri sa Panginoon. Dahil punong-puno ka ng wisdom, Panginoon. Punong-puno ka ng biyaya, punong-puno ka ng pag-ibig. Yung tatlong yun, pag alam mo, ang Diyos may punong-puno ng wisdom. Ang wisdom ay napakarunong ng Diyos mo. Ang karunungan may ganito lang, pero ang karunungan ng Diyos ay kung paano si Satanas ay napatunayang liar, napakarunong ng Diyos. Kaya hindi pwedeng questionin ang karunungan ng Diyos. Napakapagbiyaya ng Diyos at napakalalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. If you know God, if you know Jesus, and you know, and have no doubt that for those who are called and love God, all things work for your good. All things work together for your good. Mga kapatid.
Everything that happens, ikaw ay karoon ka ng sakit, may namatay ka kamag-anak, may na-COVID, may na-cancer, may nalugi negosyo, ikaw ay na-scam, ano pa, kayo ay may anak, nagkaroon ng hindi maganda sa relasyon. Mga kapatid, lahat yan eh. In all of that, mga kapatid, sa lahat ng bagay na yan, mga kapatid, may purpose si Lord na pwede natin papurihan at pasalamatan pa rin siya. Sumamba pa rin sa Kanya. Kaya tayo magiging thankful sa lahat ng bagay. Yan yung story ni Job, mga kapatid. Kaya nga, hindi natin alam kung ano nangyari sa langit. Hindi natin alam kung ano pinag-uusapan ng Diyos at Anghel about us. Alam, maaari nag-uusap ang Diyos at Anghel about you ngayon. Tamo yung anak ko niya. Yang si Norma, tamo yan. O, tamo yung si Rodel. O maaari nag-uusap sila about them. Pero hindi natin alam kung ano nangyayari. But we can be assured, one thing, that God is good. God is awesome, God is wise, God is full of wisdom, God is full of grace, God is deep love for us. Kaya nga mga kapatid, if God is for us, then who can be against us? So, hindi mo alam kung nangyayari, but surely God is fighting for you. Ano mang nangyayari doon, God is for you. God is for us. Kaya nga, and just like the story of Job, we who are, ano yung pinag-aralan natin last week? In Christ, our story is also, basahin niyo mga kapatid. Basahin sabi mga kapatid. And just like the story of Job, we who are in Christ, our story also have a happy ending. Sino gusto magbukas na ng story ng kanyang buhay? Okay lang, happy naman. Happy naman lagi, yung tatandaan lagi. Magwakas naman ang story ng buhay natin dito, happy ending pa rin. Bakit? Saan pa tayo pupunta? Doon pa rin sa presence of our God. Amen? Ang takeaway natin mga kapatid, if we are in pain, are you in pain? The Lord is fighting for us. He is not causing us pain. The Lord is trusting us. He is not just testing us. The Lord is defending us. He is never against us. And even in pain, the Lord allow it to go good to us. That's why in all times, ang gagawin natin mga kapatid, we praise God. Purihin natin ang Panginoon. Magpuri nga tayo sa Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Magpuri ka namin. Nasasama ka namin. Napakadakila mo, Lord God. Marunong ka. Pahusay ka. Napakabuti mo. Punong-puno ka ng pagbabala, biyaya, pag-ibig sa amin. Kaya pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. We don't know our future, but we are sure that our future is held by your hand, po, Panginoon. And you have written our future. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Tunay, Lord God, na kami na mga nasa iyo, Jesus, namin, Panginoon. Ikaw na nasa amin ay pinagpala mo na ng lahat ng mabubuti po, Panginoon. Hindi na kailangan po, Panginoon, na lagi namin maintindihan. Ang dapat lamang ay lagi namin paniwalaan, panampalatayanan at magtiwala kami sa iyo. Kaya kung kapatid na naririto, ikaw na nanonood sa YouTube ngayon, sa Facebook, kung hindi mo pakilala ang Panginoong Jesus na kitang anyayahan, sa isang maiksing panalangin ng pananampalataya, tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. At ang lahat ng pangako niya na in Christ will be yours. Kasama na doon ang kaligtasan ng iyong kaluluwa, kapatawaran na yung lahat ng kasalanan at pagkakasulat ng iyong pangalan sa aklat ng buhay. Upang at the end, happy din ang story mo. I want to invite you, sabihin mo lamang ang panalangin ito, Panginoong Jesus, ako po yung makasalanan na mapapahamak kung wala ka. Salamat na lamang. Ikaw na Diyos, na parito sa lupa, naging tao, na buhay ng walang kasalanan. And yet, dahil sa aking mga kasalanan, tinanggap mo ang kaparusahan. Namatay ka sa krus, nagbayad ng aking kasalanan, nagbuhos ng dugo, at naglinis ng aking lahat ng mga kasalanan. Upang ngayon, ako ay napatawad na at mapasulat na ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Tagapagmana ng iyong kaharian sa langit. Kasama mo sa kalangitan, magpasahabang panahon. Salamat po, itong aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Lord,
ikaw po ang nakababati po, Panginoon, ng mga tao na yun, ng kondisyon ng tao na yun. Ikaw po, Panginoon, ang lahat ng nakakalam. You have set this time. Salvation for him is none. Salamat po sa kaligtasan niya, at salamat po, Panginoon, na makikita din niya kung sino ka talaga sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, tinataas ka namin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako po tayo sa pagpirapras.